may 5 pang natitira. So bago kami pumuntang Canada, matatapos natin yung membership seminar. Okay, good morning. Ang ating pong seminar number 5 sa membership, ang title po ay Statement of Faith. Ano po yung basic po na atin pong position? Mahaba po, malaki po ang theology, pero kailangan po, meron tayong basic man lang. Marami ba tayong pwedeng ilagay dyan? Yung iba po mga denomination, napakadami. Pero I opted to just put yung few na pinaka-importante para sa aking pananaw na maunawaan ng lahat ng mga miyembro. Ang una po, yung ating pagkakaunawa kung sino ang Diyos. Who God is. We believe that there is but one living and true God, externally existent in 3 persons. Kanina, katidiscuss ko lang po, di ba? May Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ito pong 3 persona ng Diyos. Ano ho? Kasi wala tayong magagawa dahil yan po yung nakalagay sa Biblia. Yung ibang mga sekta, mga denominasyon, reliyon, ang una kanilang nire-reject ay ang doctrine of Trinity. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Para sa kanila, si Kristo ay sugo lamang ng Diyos. Propeta, guro, pero never na Diyos. Tayo po naniniwala na ang Diyos Ama, yun naman pong Father, wala naman mong question ang lahat ng reliyon eh. Pagdating kay Jesus. Lalo na sa Holy Spirit. Kaya binigyan ko ng diin. Ang Holy Spirit, the 3 are identical in nature, sa kalikasan, parehas, co-equal in power. Okay? Para-parehas ang kapangyarihan, co-equal in glory, and living the same attributes and perfection. But with regards sa Revelation, mga kapatid, the Bible opted to reveal na may order sa Trinity. God the Father, yung God the Son, nagpakumbaba, naging tao. Pero ibig sabihin, bagaman siya'y tao, siya'y Diyos, kaya nga yung mga nababasa sa Biblia, lagi niya sinasabi, mas dakila ang Ama. Dakila ang Ama dahil siya'y katawan tao noon, pero hindi sa kanyang pagiging Son of God. At ang Holy Spirit ay hindi siya, sabi ko nga kanina, ay hindi lamang siya puwersa o impluensya. Siya ay ang ikatlong persona ng Diyos. At marami pa mga verses na mababasa na nagpapatotoo. Yung 1 John chapter 5 verse 7, 3 ang nag-testify, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And in Matthew chapter 3, mababasa po natin, nung binabautismuhan ang Panginoong Jesus, nagsalita ang Ama, nandun ang Panginoong Jesucristo bodily, at ang banal na Espiritu ay bumaba sa wangis ng kalapati. Simultaneously nag-manifest ang 3 persona. Paano mo i-deny yun? Paano mo i-deny yun? Kaya nga, may isang theologian na nagsabi, no one can fully explain the Holy Trinity. But once you deny one person of the Trinity, nanganganib ang kaligtasan mo kasi inireject mo ang isang persona ng Diyos eh. But ang pagkakaintindi ko nga po sa chapter 15, kung babasahin niyo po doon, eventually sa second coming ni Christ, the Son will surrender to the Father so that God may be all in all. No, makikita po natin ang kanyang glory. Ngayon, nakaharap tayo po sa isang malabong salamin. Ngunit, pag nakaharap na po natin ang ating Panginoon, mahayag na po yun. But in the time being, yun po yung position ng mga theologians, habang nandito tayo at hindi pa dumating ating Panginoon, yun ang sinusunod natin yung kapayagan na yan as Father, Son, Holy Spirit. Pangalawa, yung position natin with regards to the Lord Jesus Christ. Ito po ay major doctrine, mga kapatid, na pinag-usapan natin. Hindi po ako magdedwell sa minor doctrines. Ito po yung mga non-negotiable sa sinasabi. We believe in the deity of Godship, pagiging Diyos. Naniniwala tayo in the deity of our Lord Jesus Christ. Siya ay Diyos. No? Siya ay Diyos na nagkatawan tao. Kaya nga siya ipinanganak ng isang birhen. No? Yung virgin birth, malalim pong theology po yan. Ang virgin birth, ang ibig sabihin, siya ay birhen na nanganak. Intact ang kanyang virginity na hindi pwede mangyari sa tao po yun. No? At dahil po doon ay napagtibay na talagang miraculous
yung kapanganakan ng ating Panginoon. Paglilihi at kapanganakan prophesied 800 years before the Isaiah na ipanganganak siya ng isang biren sa Isaiah chapter 7 and Isaiah chapter 9. Niniwala tayo sa mga himala ng ating Panginoon nung siya nandito. No, kasi yung iba sabi nila hindi totoo si Kristo. 'Di ba? Yung ibang reliyon ang turo nila hindi totoo siyang namatay. Hindi po. Ang ating paniwala yung kanyang vicarious and atoning death on the cross for man's sin. Ano nga yung vicarious? Siya yung humalili. Makinig ko yung maigi. Naniniwala tayo na namatay ang Panginoon sa Kristo para sa ating mga kamatayan. Wala siyang kasalanan. Pero dahil sa ating mga kasalanan, siya ang namatay para sa atin. Siya yung humalili. Kaya nangyari sabi ng 2 Corinthians 5:21, verse 20 and 21 ng 2 Corinthians chapter 5, na bagamat siya ay walang kasalanan, siya ay nasumpa para sa atin. At tayo naging katwiran ng ating Panginoon. Kaya nga makikita po natin na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, bagamat wala siyang kasalanan. At naniniwala din po tayo na bagamat siya ay namatay, nandidin ko kagabi sa funeral service, siya ay nabuhay mula sa mga patay. Alam niyo, pag-aaralan yung theology, magugulat kayo, may mga naniniwala na hindi siya literal na namatay. No? Ang sabi nila, hindi siya totoong namatay, resuscitation lang at hindi resurrection. Nung siya daw ay ipako sa krus, hindi siya totoong namatay, no? Siya lang ay nawala ng malay o in coma, pero siya ay nabuhay muli, no? Hindi siya naniwala sa ganoon. Pero malinaw ang sinabi ng Biblia. At ang isa pong malinaw doon, na namatay siya noong ulusin ng Roman soldier yung tagiliran niya at lumabas mo na magkasabay yun pong tubig at dugo. And medically, kung i-research po ninyo, that is a clear indication of a ruptured heart. Sabog ang puso niya literally. So, hindi na siya buhay noon. Di ba? Kasi ang ginagawa ng mga sundalo kapag titingnan yung nakapako, para tiyaking patay na sila, dudurugin yung bukong-bukong. Sakit nun, no? Yung tuhod mo, hahampasin nyo, dudurugin para mamatay. Ano sabi ng Biblia? Noon, dudurugin na sana ng berdugo ang tuhod ng Panginoon sa Kristo. Nagulat sila kahit si Pilato dahil siya'y patay na. Sa sobrang hirap. Kaya nga, mga kapatid, very powerful yung pong doctrine na yan ng resurrection. Pagkatapos niyang mamatay, muling nabuhay mula sa mga patay at siya ay umakyat sa kalangitan at siya po ay nakaupo sa kanan ng Ama. And that is figure of speech, hindi po literal lang na siya po ay nasa kanan ng Ama. Ibig sabihin, siya po ay reigning equally with the Father. At naniniwala po tayo na ang Panginoon sa Kristo ay muling babalik. Naniniwala po kayo na siya ay muling babalik? Kaya nga po in-explain ko every funeral service, nanampalataya tayo kung paano sinabi ng ating Panginoon kay Marta na siya ang buhay at siya ang muling pagkabuhay. Lahat po ng founders ng religion sa ibabaw ng mundo namatay, hanggang ngayon patay. Ang kaibahan ng Christianity, si Kristo lamang ang ating Panginoong Diyos, bagamat siya'y namatay, siya'y muling nabuhay. At yun ang katotohanan kung bakit tayo nakakalaya sa kasalanan. At meron tayong pag-asa, bagamat tayo mamatay, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Alam natin ang kamatayan ay pagtawid lamang tungo sa totoong buhay. Kaya nga, nilinaw ko kagabi uli at gusto ko nang sabihin sa inyo mga kapatid, dapat maintindihan ng mga tao. Madaling sabihin, nasa piling siya ng Diyos. Pero sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18. Actually, may dalawang muling pagkabuhay. Yung first resurrection, ang bubuhayin lang ang mga namatay na kay Kristo. Ang second resurrection, after 1,000 millennial reign ni Christ, yung mga namatay na kay Kristo. Kaya tiyakin natin ang mga kamag-anak natin bago sila kunin, talagang si Kristo na sa puso nila. Kasi hindi sila makakasama sa unang resurrection. Sa unang pagkabuhay ng muli mga kapatid, ang haharap ang mga binuhay at ang mga nakikristo sa Bema Judgment Seat ni Christ. Ito yung judgment na sinasabi ng Corinthians, kung ito ay kahoy, dayami, ito ay papel, no, masusunog. Pero kung ito ay pilak ginto, mananatili. May rewarding kasi sa heaven. Pero yung second resurrection, white throne judgment. Hahatulan ang mga tao.
Pero tayo, sa Bema Judgment ni Christ, hindi na re-reflect ang kasalanan natin. Bakit? Binayaran na ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po ito. Kapag hindi tayo niniwala na si Jesucristo na matay, muling nabuhay at babalik, hindi po natin naintindihan ang heart ng Christianity. Pangatlo po, niniwala tayo na ang Banal na Espiritu, proceeding from the Father, kagaya ng teksto natin ngayong umaga, pangako ng ating Panginoon at nangyari na nga po 2,000 years ago, isinugo ng Ama sa mediation, intercession ni Jesus Christ, ang Holy Spirit. So, the Holy Spirit is one substance, kagaya ni Jesus with the Father, majesty and glory with the Son, very and eternal God. Ano ang proof natin? Di ba sa Acts chapter 5 verse 4, mga kapatid, nagsinungaling si Ananias kasi Sapphira. Dahil sabi nila, kasi si Barnabas nagbenta ng kanyang mga lupain, tapos dinonate sa mga apostol. Ito namang si Ananias at saka si Sapphira, maganda sana ang kanilang intention na maging blessing din sila. Kasi nung panahon na may famine, may persecution, maraming taong nangangailangan. Nagbenta rin sila ng lupa. Alam niyo naman ang istorya, hindi ko na dedetalyihin. Pero, they kept back yung part ng money. Kumbaga, kung ang total sale ay 2 million, ang binigay lang nila ay 1 million. Pero dineklara nila sa mga apostol na ito yung full amount. Kaya nung tinanong ni Pedro, ito ba talaga ang buong halaga ng lupain? Sabi ni Ananias, opo. At biglang natumba si Ananias, patay. At ilang oras lang nagdaan, dumating si Sapphira, nabalitaan patay na si Ananias. Tinanong din si Sapphira, ito ba yung buong halaga, the full price, ng benta niyo ng lupa? Opo, namatay din siya. Pero bago namatay itong dalawang ito, may sinabi si Pedro. Sabi ni Apostol Pedro, hindi kayo nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling kayo sa Banal na Espiritu. Nagsinungaling kayo sa Diyos. Yan ang sabi ng verse na yan. So yan, direktang reference that the Holy Spirit is God. Okay, number 4. We believe the Bible is the verbal, plenary inspiration of the Holy Scriptures known as the Holy Bible. Ano yung ibig sabihin ng verbal? Marami dyan verbatim na mula sa ating Panginoon, no, at sa mga lingkod niya. No? Pero, siyempre, sa Bible, hindi natin ng iba, pagbabasahin mo ang Bible, may mga portion dyan na siyempre, mga unbeliever ang nagsalita. Di ba? Nandiyan sina Nero, sina Pilato, hindi ba? Even Satan, may mga nakasulat dyan. Kaya yung iba, ang paniwala nila, hindi inspired ang Bible, no? Hindi sila niniwala sa plenary inspiration. Ang paniwala nila ay partial inspiration. Kaya makaka-encounter ka ng iba na, lalo na, di ba, may Bible na red letter edition. Di ba? May mga English Bible na binuksan mo, ang pula lang yung mga salita ni Jesucristo. Kaya ang mga ito, hindi naniniwala sa mga sulat ni Apostol Pablo. Kasi ang paniwala nila, lalo na ang ating mga kaibigang Muslim, they believe na corrupted ang Bible natin. Quran is the Word of God. Pero tayo, ang paniwala natin, ang Bible ay hinangahan, nyuptos ng Banal na Espiritu. Mga tao, more or less 40 authors, nasa seminar natin yan, na kinasihan ng Banal na Espiritu, hindi sa kanilang kalooban, at giniide sila ng Holy Spirit. Okay? Kaya nga, naniniwala tayo, paano yung argumento? Na, bakit hindi literal na Diyos ang nagsasalita? Ang ibig sabihin ng verbal plenary inspiration, of course, hindi lahat literally ang Diyos ang nagsalita sa binabasa nating Bible. Pero yung pagkaka-record, pagkakasulat, yun ang inspired para ma-reveal lahat ng nais ng Panginoon na maunawaan natin. Kapag tatanungin kayo, bakit kayo niniwala na yan ay salita ng Diyos? Of course, hindi lahat ay literal na salita ng Diyos sa Biblia, pero kaya ito isinulat ay para mahayag ang buong kapahayagan ng ating Panginoon. In-expose niya ang sin, in-expose niya ang lahat. No? So, naniwala tayo na ito ay binubuo ng 66 books at may tinatawag na Old Testament and New Testament. Meron 39 books sa Old Testament, may 27 books
sa New Testament. Yung iba, kabisado nila, Genesis hanggang Malakay, and then Matthew hanggang Revelation. Maganda, ma-memorize natin yan. Di ba? Pinakauna narinig kong nakamemorize niya nung nagtuturo ko sa mga kabataan sa Masili, si Pastor Melchor. Kabisado niya yan. Genesis, Leviticus, di ba? Kabisado, ang bilis. Matthew, Mark, Luke, John, di ba? Acts, di ba? Romans, di ba? Tapos 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, ang bilis. Di ba? Minsan iba, pag hindi kabisado ang Bible, pagbukas ng Biblia, asan ba yun? Di ba? Kasi hindi alam. Okay, so yun ang sinabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16, at 2 Peter 1:21, highlighting na hindi tao, bagamat tao ang ginamit ng Diyos. Alay ko kung sinasabi diyan, kung gusto mo maging doktor, mag-aaral ka sa universidad. Sino nagturo sa'yo? Professor. May books. Di ba? Gusto mo maging engineer, gusto mong IT, whatever field na gusto mo, no? Ang ginagamit libro. Bakit hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang libro para mainawaan natin siya? Kaya nga ang Bible ay ang love letter, sabi nila is basic instruction before leaving earth. Yun daw ang Bible. Basic instruction before leaving earth. Paghahanda sa pagpunta natin sa kalangitan. Number 5, it's about man. Okay? Kung kayo ay meron systematic theology books, diba? Ayan yan, theology, pneumatology, soteriology, eschatology, anthropology, lahat yan, puro GGGG, puro logic, no? Head knowledge. Maraming mga magagandang bagay, pero yun nga, hindi nagiging rema kung wala ang Holy Spirit. With regards to man, we believe that man was created in the image and likeness of God, according to Genesis 1:26. Nilikha ang tao ayon sa wangis at anyo ng Diyos. Kaya nga walang taong likas na masama. Ang totoo, ang sabi ng Biblia, ang tao ay likas na mabuti. Walang taong nilikha ayon sa wangis ng dyablo. Kaya lamang ang tao naging wild, naging depraved, is because of sin, because of disobedience. Bagamat nilikha tayo ayon sa wangis at anyo ng ating Panginoon, fell voluntarily in the transgression against Almighty God. Kasi nga, may free will tayo. Tinanggihan ni Adan at ni Eva yung command ng Panginoon. Isipin mo, kaisa-isa lamang nilabag pa nila. At sabi dito, and his only hope of redemption, ang tanging pag-asa ng tao sa katubusan and means of being cleansed, tanging pamamaraan para mahugasan sa kasalanan is through faith toward the Lord Jesus Christ and His precious shed blood on Calvary. That the true believers have the assurance of the salvation through the testimony of God's Word. As this is highly doctrinal. No? Alam nyo, mga kasalanan, kasama dyan sa dinilis ko kanina, yung anthropology and soteriology, the doctrine of salvation. Pinaka-controversial ng soteriology. No? Mga theologian, makakausap mo, what is your order of salvation? Pinag-aawayan pa yung, alam ba nauna, yung regeneration ba, yung justification ba, yung glorification ba, nag-aaway pa. Di ba? Basta ang alam ko, ang sabi sa tanan ng Diyos, tayo hindi kaayon sa kanyang wangis, nagkasala tayo, pero kakaya nga ng Romans 6:23, merong bad news, but may good news. Amen? Dahil sa ating Panginoon, tayo ay naligtas kung tayo mananampalataya sa Kanya. Kaya nga ang tao ay tinubos ng ating Panginoon at makakasama niya. Alam niyo, para sa akin, grabe ang kapahayagan na yan. Walang anghel na nilikha na sinabi, ang anghel ay kawangis ng Diyos. Pero nung nilikha ang tao, bagamat galing sa lupa, alabok, tayo ang, kaya nga inggit na inggit si Satanas sa atin. Inggit na inggit siya. No? Salamat sa ating Panginoon. Ganoon. Kaya nga sabi sa Psalm chapter 8, what is man that you are mindful of him? Ano ba ang tao? Bakit ang Panginoon pinakukundanganan pa tayo? Bakit aligagaan Diyos sa ating? Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Na pinadala niya kanyang kaisa-isang anak, monogenes. Hindi lamang begotten, the only begotten, but the unique Son para tayo matubos. Kaya ganun ang kalalagayan ng tao. Hallelujah. And then, bilang Pentecostal, full gospel, charismatic church, okay? We believe in the baptism in the Holy Spirit. Ang tawag diyan, Pentecostal baptism of the Holy Spirit and fire. No? Na ito ay hindi gift, ito ay para sa lahat. Ang pangako nating Panginoon Paano pa nga ni John the Baptist, sabi niya, one mightier than me is coming after me.
Ano sabi ni John the Baptist? He will baptize you not only with water but with the Holy Spirit and fire. Kaya tayo mga full-blooded Pentecostal, kasi yung iba, ako classical Pentecostal, yun ang upbringing ko eh. Pero yung iba, mga Reform, okay? Mga Calvinist, no? Kaya naniniwala ko, sa pagkakaintindi ko, 120 lang ang nabautismuhan ng Banal na Espiritu in Acts chapter 2 sa upper room. Pero ang original disciples, according to 1 Corinthians 15, by that time ay 500. Yung 500 na yun, lahat sila pumunta sa upper room, sabi ng history. Pero umabot kasi ng 10 days bago bumaba ang Holy Spirit. Just imagine sa panahon ito, 10 days kang nag-live, awol ka niyan. Diba? 10 days lang nintindi mo, lalo ngayon, yung sisu, walang magpaalaga. Diba? So, dahan-dahan. Yung 500, dahan-dahan nababawasan. Nung pang 10 araw na, saka bumaba ang Holy Spirit. 120 lang ang nandoon during that time. Ano ang essence yan, mga kapatid? Ito yan. Alam nyo ba nung araw, ang mga Pentecostal, yung mga tongue-speaking Christian, ay tinuturing na kulto nung araw ng mga evangelical nating mga kapatid, ng mga Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Anglican, Evangelicals. Dati, despise tayo. Pero eventually, nakita is the move of God. 1900s is the classical movement of the Holy Spirit doon sa Azusa Street Revival. At ang daming nabaptize, nakita nila, grabe, kilos ito ng ating Panginoon. Kaya nga, purihin ang ating Panginoon, ito ang stand ko. Huwag niyong isipin na kapag hindi nakapag-speaking in tongues ay hindi saved. Hindi po. Mga kapatid, ang salvation is kapag tinanggap mo siya sa Kristo. Pero bakit kailangan natin mabaptize ng Holy Spirit? Kasi po, ito po ay empowerment para tayo mapuspos at makapalingkod sa ating Panginoon. Kasi, nung tayo naligtas, yung nga nangyayari sa maraming Kristiyano, pinipilit niyang manatiling ligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at kakayanan. No? Yes, genuine ang kanyang conversion o regeneration. Pero, sa pamamagitan ng sariling lakas niya, pinipilit niya mag-church kahit na yung laman niya, hinihila na siya. Pinipilit niya mag-quiet time, hindi ba? Hanggang isang araw talagang hindi niya nakaya. Bakit? Kasi ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Alam ng Panginoong Diyos yun. Alam ng Panginoong sa Kristo yun. Kaya sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Papadala ko ang Banal na Espiritu para kayo manatili, malakas, makapangyarihan, at manatiling ligtas. Kaya nga, ang paniwala natin, kailangan natin ng bautismo ng Banal na Espiritu kasi itong Holy Spirit baptism and fire ay para sa lahat, and ang palatandaan at ang initial, hindi po ito yung total na and fullest. Pag sinabing initial evidence, ito yung pangunahin lamang. Okay? The initial evidence of the reception of this experience is speaking with other tongues as the Spirit gives utterance. Yung iba, akala nila, nagtatangs na ako. No? Buong-buo na ako. Hindi po. Maraming nagtatangs, sinungaling pa rin eh. Alam niyo yun? Kasi po, initial pa lang yun, panimula pa lang yun. Dapat magpatuloy na baptize. Pag sabi ng baptize, totally immerse. Kaya yung tinuturo ko kanina, madadaanan po natin yan, kailangan po na araw-araw tayong puspos ng Banal na Espiritu. At yung pinagsisimula sa understanding na tayo mismo ang templo ng Banal na Espiritu. Kasi nyo, daming Kristiyano, pero compromising. Diba? Daming Kristiyano, nakikita mo, ang buhay nila inconsistent pa rin. Bakit? Namumuhay sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Yes, alam niya ang truth. Pero tandaan po ninyo, kaya kailangan natin ang bautismo. Ibig sabihin, totally control tayo ng Holy Spirit upang tayo po'y magtagumpay. Number 7, meron pong sacraments. Ang Catholic Church, 7 sacraments. But we believe na ang sacraments po na iniwan, biblically ng Full Gospel Church, ay baptism in water or water baptism. At ang water baptism po is by immersion. Hindi po, kasi ang iba po mga denomination, pag nagbabautismo sila, wisik-wisik lang. Sprinkling and affusion, binubuhusan lang. Tayo po nagbabautismo, ay immersion in water. Kasi sabi ng Bible, when Jesus came out of the water, no? Bakit? Kasi nga,
sa baptism, sabi ng Romans chapter 6, kaya nga po doon, nagsiserve po yung tubig as the watery grave. Sabi doon, kapag binautismuhan ka, yun ang simbolo na yung lumang pagkatao mo ay nilibing na doon, pagbangon mo mula sa tubig, ay paano ikaw ay winisikan lang. Hindi ba? Kaya nga naalala ko sa first year Bible school, second year Bible school ko doon. No, isang pastor na born again sa Muntinlupa, nag-pioneer sa Pasig. Yung kanyang church ay open na open. Yung mga ex-convict doon, hindi alam yung pastor ex-convict din. Yung mga sangga na doon, binubos ka siya. Isang araw hindi siya nakatiis kasi sobra, di ba? Bara ako dati, sabi niya, kayo! Ilahaman ko kayo! Suntukan, kung sino makatalo sa akin, babalik ako sa dyan. Pero pag natalo ko kayo, sabi niya ganon, kayo sasama sa akin. Tama-tama, nung sa bilibid na ako'y bautismo, hindi na basa kamao ko, meron pang lisensya tumanuntok. Kaya kung kayo binautismo at hindi nabasa lahat, pabasa nyo uli. No? At alam nyo, hindi ko na-verify kung totoo yung kwento na yun. Minsan kasi marami mga kwento. Pero sabi ng istorya, ang biyaya ng Panginoon, yung isa kumasa. No? Fist fight, suntukan, mano-mano. Natalo niya sa suntukan. Di naging assistant yung pastor. Di ba? Pero huwag yung gagawin yun. Delikado yun, delikado. Ang pinupunto natin, of course, hindi naman tayo doon lamang sa right, R-I-T-E, hindi po. Ang inaan natin po yung total pong surrender sa ating Panginoon. So yun po yung unang sakramento na iniiwan ng Panginoon ng Bible sa mga Kristiyano. The second is the Holy Communion. And lately nga, di ba, nagkaroon ng revelation sa atin. Kasi ganito po yan ang scripture nandyan. Pero kung maaaring yung magturo si Pastor Rose Alonso, may mga mysteries pa rin ang Bible. No, marami pa rin siyang ina-uncover. Hindi mo dinadagdagan o binabawasan, pero may mga bagay na hindi mo masyadong naiintindihan. At yung nga po dumating sa akin personally as your pastor, na bakit ginilimitahan ng once a month? Traditionally kasi ang mga Christian churches, once a month lang nagko-communion. Yung iba nga, once a year lang kasama ng foot washing. Pero pinanawasahan ng Panginoon. Hindi ba sabi, as often as you want, kung gaano kadalas yung gusto. Kaya nga yung iba ngayon, hindi ba? Kahit sa live group nila, nagko-communion sila. Hindi ba? So, kasi kung gano'n man yung kadalas, the more than remember natin, the more na nag-glorify ang Panginoon. So, ang sakramento sinusunod natin ay dalawa lang. Sometimes, kung merong leading ang Panginoon, foot washing, walang problema doon. Pero ang official is water baptism and Holy Communion. Number 8, holiness. What is our stand with regards to holiness? We believe in the sanctifying power of the Holy Spirit by whose indwelling, kanina bibigyan ko ng diin, nananahan mismo ang Banal na Espiritu kasi dinadalisay pa rin tayo. Hindi naman tayo automatically nung tumanggap kay Yesu Cristo, binautismuhan tayo sa tubig, nakapagtangs tayo, tayo po ay perfect na. Hindi po. It's a process. Kaya kailangan manahan sa atin ng Banal na Espiritu. So sa pananahan po ng Banal na Espiritu, the Christian shall experience personal holiness of heart and life, living separated life from the world. Na bakit po natin binibigyan ng diin yan? Kasi po, yung ibang evangelicals, ang stand nila, kapag tinanggap mo sa Yesu Cristo, package na yon. Kaya hindi sila niniwala na kailangan ka pa mabaptize ng Holy Spirit, hindi sila niniwala sa tongues. Bakit? Tinanggap ko na si Jesus, kasama na ang Holy Spirit doon. Pero papaliwanag ko po sa inyo sa mga preaching ko, hindi po. Maraming pagkakataon pinakita ng, especially ng Book of Acts, na hindi simultaneous experience ng lahat ng believers yun. So naniwala tayo, hindi natin kaya, simply put mga kapatid, hindi po natin kayang mamuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng ating sariling lakas. We need the Holy Spirit. And kailangan maintindihan uli natin, do not treat the Holy Spirit sa King James Version, it. No? Pero sa ibang version, He. When the Holy Spirit comes, He. Di ba? Personal pronoun ng He. Kasi nga siya ang third person ng Holy Trinity. Gusto nating lahat na ang buhay natin ay maging kaaya-aya, katanggap-tanggap sa Panginoon. Depend fully sa Holy Spirit. Acknowledge the person of the Holy Spirit. Kausapin natin siya. He is God. At tutulungan tayo ng Banal na Espiritu. Number 9, with regards to giving, we believe that every believer of Christ should pay his tithes to the church
or organization where he or she belongs as a member, and to give offering to the work of the Lord for the propagation of the gospel, and that God shall prosper all who obey His commandments. Kalungkot, may mga sekta and even some evangelicals, hindi na sila tuturo ng tithings. Pinapalabas pa nga nila, kung hindi demonic na teaching, sabi nila kasi mukhang pera yung pastor. Sabi ko, di ba? Kung alam lang nila, kung gusto mo lamang naman kumita, ba't magpapastor ka? Magnegosyo ka na lang. Wala pang makikialam sa'yo, di ba? Hindi open book ka, di ba? Pero, alam nyo, Bible mismo nagturo niyan. At maraming pagkakataon na sinabi ng salita ng Diyos. Now, pansin nyo ang ginamit dito, every believer should pay. The word pay, no? Kasi, ganito po yan. Tayo po ay nagkakaroon ngayon ng quarterly o from time to time na recognition ng mga ministry partners natin. Kapag na-monitor namin na medyo, the previous months medyo inconsistent, hindi muna namin isinasama. Para iparamdam na mahalaga ito. Pinaliwanag ko during that time, ang tithes, ang Diyos ang nag-decide noon. Diba? Kasi, kaya nga tithes ano ba yung tithes? 10%. Wala nang bawas yun. 10% yun. Pero yung sinabi ng Luke 6:38, give, and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, and running over shall men will return into your bosom. Yung tithes, fix. Diyos ang nagdetermine. Ang offering, voluntary. Ang believer ang nagde-decide. Kaya nga sabi ko nga, nagpaalala ko, wag natin gamitin offering exhortation na sinasabi natin, yes, ang Diyos ay hindi nakatingin sa amount. Totoo naman yun, pero wag natin kaligtaan. Ipaliwanag din. Ang sinasabi doon yung offering, hindi yung tithes. Okay? Ang tithes, fix yun. Kaya dapat nating maintindihan, kung gusto natin magpatuloy ang kaharian ng Diyos, hindi po tao nag-ibento niyan. Ang Diyos sa malakay ang nagsabi niyan. Ano ang sabi doon? Sabi, mula verse 6, return unto me, and I will return to you. Sabi ng mga taga-Israel, in what way shall we return? Sabi ng verse 8, in tithes and offering. Ang sabi ganoon, ninanakawan niyo ako eh. You are robbing me. Ang Diyos ang nagsabi noon. Ano ang context? During that time, nag-backslide na ang mga Israelita. Halos wala nang bumubunta sa temple. Siyempre, sa temple, nagdadala sila ng kanilang mga offering, na kanilang mga tithes. Dinadala nila yon. Para saan yon? Para yon sa operational expenses ng temple. Dahil may mga full-time ministers doon. Hindi naman kailangan ng Diyos ng karne. Hindi naman kailangan ng mga sakripisyong yun, ng gulay. No, hindi kailangan ng Diyos yun. Pero ang Diyos ang nagsabi. At ano ang rebuke niya sa mga taga-Israel? Ang sabi niya, manumbalik kayo, lumayo na kayo sa akin eh. Nung sinabi ng mga taga-Israel, paano ako makakabalik? Ang unang tinas ng Panginoon, area of finances. Kaya pala pagdating sabi ng ating Panginoon, you cannot serve God and money. Hindi po negosyo yan. Nakakalungkot, minsan mga Kristiyano, ang kaisipan nila, negosyo. Hindi po. Ito po yung pamamaraan upang matest tayo ng katapatan sa ating Panginoon. Yes, ang tithes fix yan. Yung offering, kaya lang iba ang pananaw nila, 495 ang aking tithes, and then mag-add ako ng 5 pesos offering ko. Diba? Para 500, wala nang butal. Pero ito ang aking encouragement sa inyo mga kapatid. Tama-tama, ito yung naka-video. Alam nyo, kung babalikan nyo Luke 6:38, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, siksik, liglig at nag-uumapaw. Hindi po tithes ang sinasabi doon. Ang sinasabi doon, offering. Kaya kahit malaki ang tithes mo, kung ang offering mo naman ay tipid, yun ang pagbabasihan ng Panginoon. Paano ibabalik? Hindi sa tithes. Hindi sa tithes. Kasi fixed na yun eh. Ang tithes is the great leveler. Halimbawa, may 2 tao. Ang kinita niya ay 50 million. Magkano ang tithes ng 50 million? Mga mathematician. 5M. Yung isa 1 million lang. Magkano ang tithes ng 1 million? Maraming mathematician dito. Absent no? Diba? 100,000. Tama? Okay. Ngayon, yung isa, dapat ang tithes ay 100,000, ang ibinigay niya lang ay 10,000. Imbis na binigay niya buo 100,000, tapos yung isa, na 5 million, ang binigay niya lang ay 1 million. Mas malaki yung 1 million sa 100,000. Pero sino ang mas malaking binigay sa harapan ng Diyos?
yung nagbigay ng 100,000 lang kasi sinunod niya yung tithes niya eh. Dapat yun ang maintindihan natin. Kaya nga, ito ang binibigyan ng equality ng ating Panginoon. Kahit ikaw ay estudyante, ang baon mo ay 100 lang isang araw, pero binigay mo, magkano tayo sa 100? Pag binigay mo yung tithes, nasunod yung sinabi ng ating Panginoon. Pero hindi tithes. Kailangan may offering. Kaya nga kami family, matagal na namin practice 20%. 10% tithes, 5% mission, 5% offering. And every time na merong challenge, give. Minimum ng 20%. Naalala ko si Mary Chris noon. Si Mary Chris, 50% pa nga eh. Trinay ko, pero mahirap din. Nag-try ako noon, yung personal allowance ko lang. Pero iyon po ang ibig sabihin. Salamat sa Diyos, God is faithful. Dahil merong mga sumunod sa ating Panginoon, 41 years na tayo, never na nag-stop ang church na ito dahil merong sumunod sa ating Panginoon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa. Okay, 3 remaining. The church. We believe that the church is the body of Christ made up of true born-again believers of which everyone is a member of the universal church of Jesus Christ whose names are written in heaven. Kala nila yung church ay denominasyon o kaya ay building. Hindi po. Ang church ay ikaw at ako. Ang church ay binubuo ng mga taong tumanggap kay Jesucristo kasi ang church is the body of Christ. Siya ang ulo ng iglesia, tayo ang katawan. Kaya nga, hindi po ang mahalaga yung templo na yung building o edifice. Hindi po. Ikaw ang mahalaga at ako sa harapan nating Panginoon. Tayo ang iglesia ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po dapat natin maintindihan niya, sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my ecclesia, my church. And upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell, the gates of Hades will not prevail against it. Hindi po ito ang church, building po ito o kapilya. Ano ho? Tayo ang church. Sabi mo sa katabi mo, tayo ang church. Ang lahat ng sumampalataya sa buong mundo na born again ng totoo, yun ang iglesia ng ating Panginoon. Okay? Number 11 and number 12, ito na po yung huli. I will, the last slide. We believe in the second coming. We believe in the imminent, personal, premillennial second coming of our Lord Jesus Christ and love and await for His appearing. Ito po ay eschatology. Marami po nag-aaway sa rapture theory. No? Ang iba pre-trib, ang iba ay mid-trib, iba ay post-trib, lalo na po yung iba premillennial, post-millennial. Okay? Yung iba amillennial. Marami, may mga, lalo sa mga Bible schools, naniniwala na may millennium. Marami narinig ako mga pastor, ngayon daw ay nag-start na ang millennium ng Jesucristo raw ay bumangon mula sa mga nagsimula na ang millennium. Tayo po, ang paniwala po natin, may literal na millennial reign ni Jesus. Ano ibig sabihin noon? Pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid, kasi isa ko lang, ibig sabihin ng imminent, wala siyang iniintay na kailangan pang huling palatandaan pagdating ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin talaga makakalkula. Babalik at babalik siya. At ang pagbalik niya, siya mismo. Sabi ng ating Panginoon, paanong nung siya umakyat, sabi niya, doon din mismo, kaya malinaw doon sa Mount of Olives, bababa ang ating Panginoon. Pero, premillennial, bago 1,000 years, hindi ba una ang millennial reign? Pagbalik ng ating Panginoon, ang Antichrist, hindi ba nando doon? Okay? Tapos yung army ng Antichrist at yung mga saints ay magkakaroon ng battle. Okay? Battle or war ng Armageddon. No? So, ang mangyayari po doon, natatalo sila siyempre dahil Diyos siya eh. No? And yun, maghahari po ng literal. Ang millennial reign, ibig sabihin, sa loob ng 1,000 taon, ang Panginoon ay maghahari sa buong mundo. At ang sabi sa Zechariah, no worship, no reign. No? Lahat tayo annually pupunta sa Jerusalem at mag-worship doon. Yun po ang sabi ng Bible. Okay? So 1,000 years na yan, maghahari ang kapayapaan. Pero dahil may mga survivor during the tribulation. Diba? Yung mga na-rapture na, glorified body na. Pero during the millennial reign, 1,000 years yan,
Yung mga nakasurvive, kasi may mga backsliders, di ba? Hindi sila nakasama. Kasi di ba sabi ng unang Thessalonica, sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang mga namatay na nakikristo ay bubuhayin muli. At ang mga buhay pa ay makakasama niya na. Di ba? So ngayon, merong ding magre-repent during tribulation period. Sila yung mga natural man during that time. Hindi nila tatanggapin yung tatak ng Antikristo. Kaya sila ay masasave. Maniniwala sila. Ito yung mga natural man. Okay? So during millennial reign, dalawa yon. Yung mga na-rapture at yung mga naligtas na hindi sila nag-undergo nung tinatawag na glorification ng katawan. Siyempre, in 1,000 years, manganganak pa rin sila, magre-reproduce pa rin sila, nasa mundo pa eh. Kaya nga magkakaroon uli ng rebellion after 1,000 years, di ba? Nasa 1,000 years, nasa bottomless pit, si Satan, the dragon, and the false prophet. After 1,000 years, pakakawalan sila, that will be the final rebellion. Sino kakampi nila? Yung mga natural men, dalibasa, hindi sila na-glorified body, hindi sila nakasama sa rapture, sila ay dala pa rin ng kasalanan. Mahina sila eh. Alam niyo kung maintindihan yung theology, matindi, mga kapatid. Salamat. Kaya tayo niniwala na siya ibabalik at personal siyang darating at for 1,000 years. Tapos yon, kung merong Battle of Armageddon, the final battle, and eventually, saka lamang ibubulit sa impyerno si Satanas at ang kanyang mga kampon at ang lahat ng tumalikod sa Diyos. Yun po nakakatakot. And finally, the Great Commission. We believe that it is the responsibility of every believer to dedicate his life to carrying out the work of the Great Commission and for the commissioning or ordaining of men and women for the service of the Lord. Salamat sa Panginoon. Alam niyo, tutuwa ako, yung mga reports na nababalitaan ko, yung Victoria, hindi niyo masyadong kilala yung mga tao doon, pero nagkatarget sila sana itong May makapag-celebrate na sila ng kanilang regular na anniversary kasi lagi sumasama lang sila doon sa Nauhan. Ang Rojas ay consistent sila, no? Pero yun kasi ang paniwala natin ang Diyos ang nagsabi, no? Go ye therefore and make disciples of all nations. At yun nga, Lord willing, eventually, kasi meron tayong Luzon, may Visayas tayo, pupunta kami this month sa Oriental. Okay? Sabi ng isa, Pastor, nagpe-pray ako magkaroon din ng JTE. Hindi natin ka-church to Mga pastor to na mini-mentor ko. Pastor, mag-pray kami, magkaroon din kayo ng church sa Mindanao. Hallelujah. Sino ang gustong isend sa Sulub, Basilan, Tawi-Tawi, taas ang kamay? Sambuanga. Bakit tatawa kayo? Ay, doon nga kailangan ng gospel Di ba? Doon kailangan. Di ba? Bakit si Claudric, pagka-graduate, fresh graduate, ang sabi niya, Pastor, gusto ko po sa Mindanao. Ha? Hindi ka ba natakot? Para po, from Mindanao, pabalik ulit kesa Luzon, saka pupuntang Mindanao. Okay din Di ba? Tayo mga misyonary, natakot. Di ba? Kaya, Lord, salamat po. Bigyan mo po kami ng church sa Mindanao. Magpadala ka po sa Basilan, Tawi-Tawi, at sa Solo, di ba? At Hulo. Kaya nga po, biyaya ng Panginoon, nagkapatuloy po ang JTE. At nawa po ito mga simple na ito na yung ating pong statement of faith na ito, what we believe. Marami pa po pwedeng ilagay dyan, but I believe those are non-negotiables na ito po yung pinaka-importante na dapat nating panindigan. Tayo po yung manalangin, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na nagde-desire na lalong lumalim sa pananampalataya. And Lord God, we know that the church is a living organism, but at the same time, the church, Father God, is an organization. Dapat nakastructure kami. Dapat alam namin din, Panginoon, yung temporalities. Alam din namin sapagkat maraming mga organizations, many will ask, what is your statement of faith? Ano ang inyong tenets of faith? Dapat meron po kaming basic na pinanghahawakan upang hindi po makapamayani ang mga kultong reliyon, ang mga false religions. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you all.